Sinundo na namin si Aling Jerry nung araw na yon para samahan sa Maynila. Dala ang pag-asa na makakaharap ang mga inabandonang anak noon. Sa Antipolo naman, nakapagpasya na ang magkakapatid na sumama sa amin kahit alam nila na maaring ito na ang araw na makakaharap muli ang ina. Siyempre, manood ang oo. Takot. Takot? Oo. Wala lang. Habang nagaganap ang kwentuhan ng magkakapatid, kasama ang iba pang kamag-anak sa lugar na ito, nasa gate naman si Aling Jerry. Gusto ko lang makita sila. Yun lang. Hindi ko, kahit hindi sila pupunta sa akin, basta makita ko lang sila, masaya na ako. Nang nagpakita na si Aling Jerry, biglang nanahimik ang lahat. G. Flor. Chi. Ang lalaki na ninyo. Nag-iba ng mga mukha nyo, ha. Sa tagal na hindi ko kayo nakita. Alam kong galit kayo sa akin. Siya po ang nakita ko sa Facebook, si Flor. Kinukontak ko nga sila nung hindi ko naman mapan sila. Kaya yung mga pamangkin ko pang kumontak sa kanila. Pinatignan ko po sa kung mayroon silang Facebook. Halos walang kibo ang magkakapatid na Richie, Flor at Jerry. Patawarin niyo ako kung ano man kasalanan ko sa inyo. Ang hangad ko lang makita kayo na malalaki na. Tanong kinuha kayo ng mga ama ninyo, malilit pa kayo. Eh kung ano yung sinabi ng tatay niyo, wala akong magagawa. Kung yun ang pinapaniwalaan niyo. Hindi ko naman kayo iniwan ko naman kayo doon kina mamang. Kinuha niya kayo na wala ako. Nung dumating ako doon, wala na kayo eh. Tatandaan ko lahat yun eh. Magmula ka liit-liitan. Hanggang sa ito na. Pero okay na yun. Tapos na yun. Buti okay ka na. Okay naman ako kahit pa paano. Kahit nawalay kayo sa akin, kahit masakit sa akin. Basta masaya lang kayo para sa akin, okay na. Hindi rin naman namin gusto yun. Alam ko naman. Gusto ko lang kayo makita talaga. Yun lang. Kahit na ayaw niyo sa akin, wala akong magagawa. Yung kayong tatlo makita ko. Naman po siyang sinabing kasiraan sa inyo. Gusto ko kayong hanapin. Hindi ko naman alam mga address ninyo. At saka wala naman akong sapat na pera. Hindi lang maganda. Sana kahit ganun man nangyari sa amin, sana inantay din niya ako na kunin kayo. Huwag niya kayong ipagramot. Anak ko pa rin kayo eh. Masama po, syempre. Kahit naman sino siguro. Yung pusa nga po, hindi maiwanan yung anak eh. Tao pa kaya. Parang ganun na lang yung naiisip ko lagi eh. Hindi ko po alam nun kung paano magpapatawad o kung paano mag-move on. Tila walang katapusan ang pagsusumamo ng ina sa mga anak na iniwan niya ng mahigit 2 dekada. Flor, galit ka sa akin. Alam ko. Hindi naman po sa amin. Kasi kayo pa rin yung nanay namin. Oo nga eh, matagal na. Gustong-gusto ko kayo talagang hanapin. Lalo na ikaw. Gustong-gusto kong makita. Dito na nagpaliwanag ang anak na si Richie. Batayan nila kasi ang pinaniniwalaang dahilan ng ina kung bakit sila nagawang iwanan noon. Dapat nga magwawatak-watak pa kami kasi siya kukunin siya sa Baguio. Siya dun sa Maynila kay Antonida. Ako, may iwan dun. Kasi ako lang parang yung naiba yung itsura sa kanila. Baka nga lang yung maitim. Bakit? Kahit na ba maitim ka, anak ka naman na.
Anak naman kita kahit na anong kulay mo, kahit na anong itsura mo. Anak pa rin kita. Ayun, tapos una nga, dumating na si Dad. Yun na. Nagsimula kami sa wala. Wala talaga. Wala kami nadalang damit. Kahit anong picture. Wala na isa. Namiss ko po siya, siyempre. Nanay ko pa rin po siya kahit anong gawin natin. Wala naman magawa ang nagsisising ina sa mga sandaling yun. Pilit tinanggap at inintindi ang saloobin ng mga anak. Wala ba talagang yun ang kanila eh. Parang yung nasa loob nila, sabihin nila, okay lang po. Kahit masakit sa akin. May karapatan naman mo sila magsalita eh. Sorry ha, patawarin mo ko. Flor, sorry. Dikit. Mahal naman ko kayo eh. Ayun, kaso hindi na natin may babalik yung dati. Alam ko, kaya lang talaga yun lang ang gusto ko yung makita ko kayo. Bago man lang ako mamatay. Ganun din kami na. Tanggap ng ina na hindi sapat ang mga luha niya para masuyo ang mga nagtatampong anak. Pero nakabaliso sila talaga umiyak ako nang umiyak. Wala akong magagawa. At wala na ako sila sa akin. Di mawa kilala na nanay mo? Hindi po kita nakita. Hindi. Hindi na kita matandaan. Ganun ba? Pero ako hindi kita nakakalimutan. Lalo na pag naririnig ko yung kanta mo nung maliit ka. Yung I just call to say I love you. Ikaw ang nakukuhan ko na laging napapatawa na lang ako pag kumakanta ka eh. Kasama mo pa yung pusa mo, kandong-kandong mo na ganyan. Wala akong magawa kung di mo ako kilala. Pero ako kilala kita kasi anak kita. Lord, sinsya na kayo. Chik-chik. Sorry. Patawarin na lang niyo ako kung gusto pa ninyo akong patawarin. Para mas lalong magkaayos ang mag-iina, minarapat naming hayaan muna silang makapag-usap ng pribado at malayo sa amin. Masaya po. Mixed emotions kasi syempre yung nakaraan tsaka yung ngayon okay na naman po kasi naayos na lahat. Masaya po. Nabsan yung lungkot ko, yung sama ng loob ko na ganun nga nangyari. At sa kanilang muling pagharap sa amin, madarama na nagbago na rin ang damdamin nila para sa isa't isa. Mahigit 2 dekada rin ang hinintay para kahit papano'y maghilom ang sugat at humupa ang galit ng magkakapatid. Gusto ko lang makita kung mga anak ko. Ang ganda, ano ha? Oo, Ang ganda. ganda siya. Yung nung nalminana niya sa akin. Kaya hindi ko makalimutan ito anak ko kasi nakita ko na yung nunal niya dito nung maliit eh. Kaya makikilala ko pa rin ka kahit malaki na siya. Salamat din sa pag-aaruga ninyo sa mga anak ko. Lagi ng utang ng loob ko sa inyo. Kung hindi sa inyo, wala. Hindi ko na alam. Huwag niyong pababayaan sarili niyo, ha? Masaya na nga po dahil nakita ko sila. Ikaw na, Ome. Miss ko kayo eh. Maintindihin naman po ito eh. Alam ko naman po eh. Bait naman po itong anak kong ito eh. Kaya lang po, siyempre, bata pa nga siya noon. Salamat din kasi nagkaroon po ng chance si nanay na ayun, kami hanapin niya.
Yun naman talaga ang balak ko bago ako mamatay, talagang pipilitin kong hahanapin ko kayo. Para maihingi ko rin ng kapatawaran yung mga nagawa ko sa inyo. Kahit sa huling pagkakataon, nakita niya ako. Salamat po. At least nakita ko na si nanay. Masaya na malungkot. Kasi hindi na namin maibabalik yung dati. Hindi raw magaganap ang lahat ng ito kung hindi naging tulay ang kaibigan ni Aling Jerry. Sulat ng kaibigan ko, yung best friend ko. Bes, ito na yung sulat mo. Salamat. Nabasa ko na. Kung hindi sa'yo, wala. Hindi ko alam kung paano ko makita yung mga anak ko. Salamat ka. Matapos ang isang mahabang usapan, tinuldukan namin ng isang munting salo-salo ang hapong yun, kasama ang buong pamilya. Gusto ko rin naman kasi dati pa rin na bago rin ako mamatay, ganun yung magawa ko. So nangyari naman na siya. Nangyari na siya yung humanap na sa akin. Papasalamat ako sa buong buhay ko na nawala sila sa akin, na iwalay. Nakita ko rin lang sila. Nay, para sa yung bracelet na to. Para maalala mo kami. Thank you, anak. Ang lahat daw ng tao ay nagkakamali. Ngunit kaya itong maituwid. Gaya ni Aling Jerry, na taus-puso ang pagsisisi at handang bumawi sa kanyang mga naging pagkukulang sa mga anak. Susunod, sino ang babaeng iginuguhit ni Benji sa palaruan?